Okay, welcome back po mga kamista. Welcome back po dito sa ating channel. At magkakaroon lamang po tayo ng part 2 doon po sa ating napag-usapan previously tungkol po sa bagong testigo na kapatid ni alias Totoy dito po sa update natin sa mga nawawalang sabungero. So, mga kamista, meron lamang po tayong tatalakayin tungkol po sa journey, yung po bang magmula doon sa umpisa sa pagkuha sa kapatid ni alias Totoy, yung dalawang kapatid niya na nasa Cambodia, hanggang sa pagdating po sa Pilipinas. Kasi marami po ang hindi nakakaalam sa mga nangyari. Meron pong naging konting problema, kundi man po konti, baka ito po ay malaking problema na maaaring ikasira ng kaso laban kay Atong Ang. Maaari pong madiskaril ang kaso na isasampa nila kay Atong Ang dahil po sa nangyari along the way, dahil po sa kagagawan ng isang general. So, ito po, talakayin natin. Pero bago po tayo magsimula, para po doon sa aking mga nanonood ngayon, kung hindi ko pa po kayo subscriber, paki-subscribe na lang po, like and share, paki-press na rin po yung notification bell para po kung may bago tayong update ay mapanood po ninyo. So anyway, tuloy na po tayo. So didiretso na po tayo doon sa nangyari. Kasi marami naman ako na-discuss sa inyo nitong nakaraang video tungkol po doon sa Patidongan brother. So doon sa mga hindi pa po nakakapanood noon, ilalagay ko po yung link para po mapanood ninyo, or po pwede naman po ninyong ma-check yun sa aking channel, na ang title po noon yung kilalanin ang testigo na magpapabagsak kay Atong Ang. So eto na po, diretso na po tayo. So mga kamista, marami po sa ating mga kababayan o mga netizen ang hindi nakakaalam na may nangyari pong hindi maganda sa along the way po nung kinuha itong mga kapatid ni alias Totoy from Cambodia. So uumpisahan ko muna po kung doon sa bago sila kinuha. Ito po kasing proseso na ito ay lihim na inaasikaso o tinatrabaho ng Department of Justice sa pagtulungan po ng PNP, ng CIDG, ng NBI at ng Department of Justice, at yung pong mga information na ibinibigay ni alias Totoy sa kanila. So nabanggit nga po rito ni alias Totoy na meron po siyang kapatid na nasa Cambodia. Dalawa po yun. Ang pangalan po ay Jose Patidongan at Ella Kim Patidongan. So ito pong proseso na ito ay sinabi po niya ito kay kay Department of kay Secretary of Justice Boying Rimulya, na ito daw pong kapatid niyang ito ang makapagbibigay pa ng mas madiin, mas maraming impormasyon at mas konkretong impormasyon at magpapatunay sa lahat ng kanyang paratang at bintang at akusasyon kay Atong Ang. Kaya po nagkasundo po ang CIDG, ang NBI, ang Department of Justice sa pamumuno po ni Boying Rimulya na kailangan nilang makuha yung kapatid ni alias Totoy sa Cambodia. Kasi po yung pong kapatid ni alias Totoy ay nasa Cambodia. Kaya po sila nasa Cambodia, sila po ay ipinadala ni Atong Ang 4 years ago nung kasagsagan ng investigasyon sa Senado tungkol po sa mga nawawalang sabungero. At dahil umiinit na nga po ang sitwasyon ng mga panahong iyon, sila po ay pinadala ni Atong Ang sa Cambodia para po itago. Pero along the way po, itong mga habang lumilipas ang panahon, sabi po ni alias Totoy, yung kanya pong mga kapatid ay nalalagay na rin po sa alanganin ang kanilang buhay at gusto na rin ipatigok yata. Sabi ni alias Totoy, gusto na raw din po yatang ipapatay ni Atong Ang itong kanyang dalawang kapatid. Kaya po tinawagan niya ito habang siya po ay nasa ibang bansa din nung hindi pa siya lumalabas bilang isang whistleblower.
na sila ay magtago, na umalis po sila roon sa pinaglalagyan nilang safe house na pinagdalhan ni Atong Ang sa kanila sa tulong ng isang Taiwanese na counterpart at kaibigan ni Atong Ang. So sa madalit salita, tumakas po itong dalawang kapatid ni alias Totoy, lumipat po ito ng hotel, palipat-lipat po sila para hindi sila matrace. So ngayon po nagkaroon na ng plano. Ang dapat po nakukuha sa kanyang kapatid sa Cambodia ay walang iba kundi itong ito pong ahensya ng NBI na inaatasan ni Boying Rimulya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, meron pong isang general, si Police Brigadier General Romeo Macaspac, na nag-volunteer na siya daw po ang kukuha sa magkapatid na patidongan dahil meron po yata siyang alam na proseso at o madaling gawain o dahil sa may mga connection na siya. So siyempre nagtiwala naman po itong si alias Totoy at saka po itong si Secretary of Justice Boying Rimulya, kaya ipinaubaya po nila ito kay Police Brigadier General Romeo Macaspac. Macapas. So, siyempre nagtiwala na rin po sila. So, dumating na nga po yung oras na kukuhanin na po itong kapatid ni alias Totoy sa Cambodia. Pero nagsimula na po ang parang maasalimuot o nakakabahala na pangyayari. Unang-una, sinabi po ni alias Totoy sa kanyang mga kapatid na umalis na doon sa kanilang hotel na pinagtataguan at dumiretso na sa Philippine Embassy para maging safe sila. Pero sabi po nitong Police Brigadier General na si Macapas na huwag daw pong papuntahin sa Philippine Embassy. Doon lamang daw po sila mag-stay sa hotel at ibigay lamang daw po ang kanyang telepono para magkakontak sila. Sabi naman po ni Totoy ay hindi raw po lalantad ng kanyang kapatid kung hindi kakilala o makikilala yung susundo. So ang nangyari po na nagbigay ng picture itong si Romeo Macapas, Police Brigadier Romeo Macapas kay alias Totoy. At siya naman pong ipinadala ni Totoy sa kanyang mga kapatid para sabihin na itong taong ito ang kukuha sa inyo. So dumating na nga po yung araw na yon, sila nga po ay nagkita naman. Wala pong nangyaring ibang hindi maganda, kundi nakuha po sila at naisama naman po sa pagsakay sa eroplano. Pero dito na po nagsimula ang isang kwento na parang merong nangyayaring hindi maganda. Unang-una na rin po dyan, pagdating daw po sa eroplano, kinumpis ka lahat. Nang po sila dahil daw po gumawa na ng kwento itong si Police Brigadier General na nagsisinungaling daw po itong si Totoy, na kesyo hindi raw po sinabi ang totoo na yung pong isa niyang kapatid na si Jose Patidongan ay meron daw po palang kaso. So kailangang hulihin, pusasan at dalhin sa sa CIDG headquarters, which is hindi iyon ang kanilang usapan. Ang usapan ay pagkakuha sa Cambodia, dadalhin sa Manila, i-deliver sa Department of Justice kay Boying Rimulya. So ito po yung ating reaksyon mga kamista. Dito po pumapasok yung pag-uusapan natin. Ang unang-una po, bakit po kinakailangan kuhanin ni Police Brigadier General ang mga cellphone nitong mga magiging state witness? Yan po ang unang tanong. Pangalawa, bakit siya nag-volunteer? Bakit siya ba nag-volunteer na kumuha dito sa magkapatid na patidongan? Di po ba? Pangatlo, bakit bigla-bigla ito raw po kasi si Police Brigadier General Romeo Macapas ay gumawa ng panibagong affidavit at pinalalabas na lamang na mga akusado ay itong tatlong magkakapatid na patidongan at si Atong Ang. So, nawala po sa kaso yung mga pulis na involved
na isang lieutenant colonel at isang full colonel at saka yung 12 po yata o 10 pang pulis. So, sa parting ito mga kamista, may niluluto itong si Police Brigadier General Romeo Macapas. Pero bago tayo pumunta dyan, umpisahan natin do sa unang tanong. Ano sa tingin nyo ang intensyon nitong si Police Brigadier General Romeo Macapas? Bakit niya kinuha ang cellphone? Kung mayroon kang sagot, pakilagay sa comment. Ito ang akin mga kamista. Hindi mo kinakailangan kuhanin ng cellphone nung dalawang tao na yun na kinuha mo dahil sila ay magiging state witness. Unang-una mga kamista, ito ang pinakamabigat na aking nakikita. Yung cellphone na yun ay naglalaman ng mga maaaring video o mga text o mga impormasyon na magtuturo kung sino-sino yung mga involved doon sa nangyaring kaso. Tungkol kay Atong Ang, tungkol sa mga nawawalang sabongero. Sino ang mga involved? Baka may mga video na nandoon. Baka may mga text na nandoon. Usapan nila na inuutusan sila ng Big Boss na nakalagay doon kung sino yung Big Boss na nag-uutos sa kanila. Mantakin nyo mga kamista, kung yung cellphone na iyon ay kinuha at kinuha yung mga memory card at sinira, lahat po ng impormasyon na nandoon sa cellphone na iyon na pinagkakaingat-ingatan nila ng ilang taon para maging pananggalang nila, depensa nila kung sakaling merong masasamang mga tao na gustong manakit sa kanila. Yun na magiging panlaban nila. Yung ebidensya na nandoon sa cellphone. Para iyang bolt, para iyang isang malaking bolt na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon. Mantakin nyo mga kamista, kung yung mga impormasyon na iyon ay nakuha at sinira nitong Police Brigadier General na ito, kung iyon man po ay totoong kinuha, sinira, malaki po ang magiging epekto niyan pagdating sa kaso. Unang-una, hindi po tatanggapin ng korte. Hindi tatanggapin ng korte ang salita lamang. Kailangan may ebidensya. At kung ang ebidensyang iyon ay nasa cellphone, na kinuha, sinira, tinanggal ang memory card, tapos na po ang kaso. Hindi po papaniwalaan ang mga salita lamang ng mga Patidongan brothers. Nakakalungkot mga kamista kung ganun ang nangyari. Okay. Ngayon, dumako naman po tayo doon sa bakit po nagpresenta itong si Police Brigadier General Romeo Macapas samantalang meron naman talagang nakaset up na ang kukuha dapat ay ang NBI. Bakit siya nagpresenta? Kung matatandaan niyo mga kamista, natalakay ko rin po ito doon sa isa kong video na ito pong si Police Brigadier General Romeo Macapas. Ang sabi po niya ay siya raw po ay hindi na-relieve sa CIDG. Siya raw po ay nag-request na ilipat ng destino. Kasi raw po, hindi na po raw po siya mapopromote pa sa CIDG dahil daw po sa 1-year term or dahil sa politika. Gano'n naman pala mga kamista. Hindi naman na pala siya mapopromote pa sa CIDG o hindi natataas ang kanyang ranggo. Bakit nagpakabayani pa siya? Bakit nagpapogi pa siya na siya na lamang ang kukuha doon sa dalawang kapatid ni Julie Patidongan? Samantalang gusto naman pala niyang magpalipat na. Di po ba? Kung ikaw ay isang general na may ambisyon pang tumaas ang iyong ranggo o makilala ka bilang isang magaling na pulis, kung alam mo na hindi ka na pala tataas pa ang ranggo dahil sa politika o dahil sa mga sinasabi niya na kondisyon, bakit ka pa nagpresenta? Bakit ka pa nagpapogi? Bakit ka pa nagpakitang gilas? Kung alam mo naman palang wala naman palang mangyayari sa gagawain mo na maganda. Di po ba mga kamista? Pangatlo,
may usap-usapan po. Ito naman po ay nababasa lamang natin sa social media. Wala pa po itong confirmation. Pero may mga usap-usapan na ito raw pong si Police Brigadier General Romeo Macapas ay kaibigan ng isa sa mga akusado. Kung hindi man po isa ay dalawa raw po. Yung pong Lieutenant Colonel at isang Full Colonel. At maaari siguro ito ay lamang katang-isip, maaari siguro na sila ay magkakaibigan at hinihingian siya ng pabor na kung po pwede, i-absuelto sila sa kaso. Kaya nung pagdating po nila magmula Cambodia, dumating sila ng Pilipinas, ang pinalabas pa ni Police Brigadier General Romeo Macapas, ito pang kapatid ni Julie Patidongan o alias Totoy ang kanyang pinahuli. At meron po siyang ginawang affidavit daw, hindi naman po ito lumabas pa, pero yun po ang lumalabas sa sinasabi ni alias Totoy na ito raw pong si General Macapas ay gumawa ng panibagong affidavit. Pinatawag pa yung isa sa pamilya ng mga nawawalan sa bungero at pinalalabas na ang akusado lamang at ang main suspect at ang ay si Julie Patidongan, yung dalawang kanyang kapatid at si Atong Ang. At doon nga rin po lumabas sa interview ni General Macapas sa Bilyonaryo Channel, sinabi po niya na ang main suspect daw po sa krimen na ito ay walang iba kundi si Atong Ang at Patidongan brothers. So, marami pong nangyari, hindi po ito nalaman ng mga tao. Actually, yung pong na yon, meron pong pagtatangka na ibahin ang mga akusado. Kaya po, lumabas din po, pinarelieve po ito ni SOJ Boying Remulla, itong si Macapas. Kaya po ito ay nawala na sa CIDG noong pang July 22 po yata. After nilang dumating nga dito. At siya po ay dinala na sa Region 12, sa Gensan. So mga kamista, marami tuloy ang lumabas na usap-usapan o haka-haka o kwento or comment ng mga netizen na hindi po maiiwasan. Naiisip tuloy ng mga tao na dahil sa ginagawang ito, parang inaiisip nila na kumikilos na ba ang pera ng mga kalaban. Sabi nga nila, siguro kumikilos na ang bilyon-bilyon pera ni Atong Ang upang mailihis ang kaso at mailihis ang mga testigo. Kasi po mga kamista, napakalaking importansya po yung ebidensya. Yung pong sinasabi kasi ni alias Totoy, ito pong isang kapatid niya na si Ella Kim ay na-witness yung pagpatay sa 10 ng mga sabungero. At meron pong mga text messages po doon na between Ella Kim at yung pulis. At siguro, maaari din na meron din siyang video or picture dahil mismong siya ay nandoon sa pinangyarihan, sa 10 sabungero na pinatay. Yun po ang sinasabi ni alias Totoy. Kaya po mga kamista, sana hindi nakuha yung laman ng cellphone. Dahil hanggang sa ngayon naman po, ay hindi pa naman po nagsasalita itong si alias Totoy at yung dalawang kapatid kung nakuha po yung mga information na nandoon sa loob ng cellphone. Pero very sensitive po ito mga kamista. Dahil kung nakuha po nila o nagawa ni General Romeo Macapas na masira o mawala ang mga ebidensyang yon. Although wala pa naman pong kumpirmasyon din kung talagang nakuha nga ba o ginawa ni General Macapas yung mga bagay na yon. Kaya mga kamista, huwag po kayong bibitaw kasi iba po ang sitwasyon nitong kasong ito.
ito po ay labanan talaga ng may mga makapangyarihan pagdating sa pera. Marami talaga ang nag-iisip na baka hindi matapos ang kasong ito at mauwi lamang din sa wala dahil gumagana ang pera. Sabi nga nung isang nag-comment doon sa aking vlog, sabi niya, maaari kayang hindi maaari kayang matalo si Atong Ang samantalang meron siyang bilyon. Paano na lang daw kung bawat judge na hahawak sa kanyang kaso ay opera ng 1 bilyon? Makukuha raw po kayang makatanggi ng judge. Ako po, para sa akin, nananalig ako na mayroong judge na titindig dyan. At yung judge na hahawak dyan sa tingin ko ay magkakaroon ng puso, damdamin, at I hope makadiyos para po hindi siya mabili ng pera. At sa tingin ko naman, dahil sa dami ng mga nakasubaybay dito, kaya po dapat talaga lahat ng tao tumutok dito para malaman din ng judge na hahawak na ang lahat ng tao ay nakatingin. Para siya rin po naman ay makapag-isip na hindi siya po pwedeng gumawa ng mga bagay na ikasisira niya dahil napakarami na mamamayan ang nakasubaybay sa kasong ito. This is history po ito dahil isang malaking hindi sindikato napakalaking grupo o organisasyon ang kinakalaban. Sabi nga ni Boying Rimulya, ito raw pong kampo ni Atong Ang ay kayang bumili ng pinakamagagaling na lawyer. So mga kamista, kung ikaw man ay may opinion, pakilagay lamang po sa comment at kung ano sa tingin nyo ang maaaring kahinatnan o maging takbo nitong kasong ito ng mga nawawalang sabungero. Huwag po tayong bibitaw, subaybayan po natin ito at magdasal tayo na makamtan po ng mga namatayan, ng biktima at ng pamilya yung hustisya na dapat nilang makamit. Pero lagi po rin yun yung tatandaan, mga kamis, at lagi ko po itong sinasabi. Patas po tayo. Ang mga akusado sa nangyayaring ito, ang mga main character sa usaping ito ng kasong ito ay nananatiling inosente po. Hindi po sila guilty dahil hindi pa naman po sila nahahatulan sa loob ng hukuman. Ang lahat po dito na akusado ay mananatiling inosente hanggang sa dumating po ang araw na pagbibigay ng hatol ng hukom. So everybody na nakasuhan, they are all presumed innocent until they are proven guilty in the court of law. So tandaan po natin yan, mga kamista. Yan po ang kagandahan ng hustisya, ng justice system, dahil hindi po itinuturing na ang isang akusado na guilty agad hanggat hindi napapatunayan ng mga ebidensya sa hukuman. So hanggang dito na lamang, mga kamista. Mabuhay po kayong lahat. I'm trying my best na i-explain sa inyo na mas malinaw at kung meron po kayong hindi naintindihan, i-comment po ninyo and I will answer it o kung di man sa susunod na vlog, sasagutin ko po. Maraming po salamat. Don't forget to like and share. Paki-comment po. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum. God bless us all. God bless you all also. Hanggang sa muli.